Pagbigyan lang natin yung isang question sa comment. Hindi ko na mahalungkat yung comment niya pero shoutout sa'yo, Kuys. So ito yung ilan sa mga NBA players na nagpalit ng mismong pangalan sa iba't ibang klaseng dahilan. Yung iba, para sa pamilya, para sa kultura. At yung iba naman, para tuluyan ng burahin ang dating pagkatao nila sa liga. Mula sa mga simpleng spelling change hanggang sa pangalan na malalim ang kwento. Game? Game. Hunahin na natin ang isang NBA legend, si Kareem Abdul-Jabbar. Bago siya makilala sa kanyang pangalan, ang totoong buong pangalan niya ay Louis Lou Alcindor Jr. Bitbit niya ang kanyang pangalang Lou Alcindor hanggang madraft siya sa NBA noong 1969 bilang first overall pick. Noong 1971, ilang taon pagkatapos niyang makonvert sa Islam, opisyal niyang pinalitan ang pangalan niya at sinimulang gamitin ang pangalang Kareem Abdul-Jabbar, na ang ibig sabihin ay noble at servant of Allah. Dahil sa malalim niyang pananampalataya bilang isang Muslim, gusto niyang magkaroon ng pangalan na mas sumasalamin sa kanyang paniniwala at sa kanyang pinagmulan. Ayon sa kanya, ang paggamit ng bagong pangalan ay bahagi ng pagtanggi sa mga bagay na konektado sa sistemang nagpahirap sa kanyang mga ninuno. Sa simula, may mga fans at media na nagulat at hindi agad nakaintindi, lalo na't bihira pa noon ang ganitong pagbabago. Pero habang patuloy siyang nangingibabaw sa NBA, natanggap din ng mundo ang bagong pangalan at doon nagsimulang mabuo ang alamat ni Kareem Abdul-Jabbar. At next, yung tropa ni Lebron, si Enes Kanter. Si Kanter ay pinanganak sa Switzerland at lumaki sa Turkey at dahil sa pagiging outspoken niya laban sa pamahalaan ng Turkey at iba pang human rights issues, nawalan siya ng Turkish passport at naging target ng gobyerno noon. Literal na itinakwil siya ng sarili niyang nasyon. Dumating sa point na wala siyang nationality at maging sa NBA, naging kilala rin siya sa kanyang activism lalo na sa mga human rights causes sa buong mundo. Noong 2021, pagkatapos niyang maging US citizen, legal niyang binago ang pangalan niya sa Enes Kanter Freedom, kung saan ang Freedom ang bagong apelyido at Kanter ay naging middle name. Ginawa niya ito bilang simbolo ng pagpapahalaga sa kalayaan, freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression at iba pang mga karapatan na nararamdaman niya na makukuha niya sa Estados Unidos. Bagay na, sabi niya, ay hindi available sa kanyang dating bansa. At next, ito hindi change name, palit spelling lang, si Hakeem Olajuwon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Akeem, walang H sa unahan. Pero sabi ng nanay ko, wala daw H. Noong 1991, bago ang NBA season, legal niyang binago ang spelling ng pangalan mula Akeem to Hakeem. Sinabi niya mismo na hindi ito basta spelling change lang. Ang layunin niya ay ibalik sa correct o tamang spelling na nakaayon sa Arabic at mas tumpak niyang nais ipakita kung ano ang tunay na pangalan niya. Ayon sa kanya, ang Hakeem sa Arabic ay may kahulugan na wise or learned o wise man. Samantalang ang Akeem ay simpleng variant na walang literal na translation. Ang desisyon niya ay may kaugnayan sa kanyang pagiging Muslim at pagnanais na gamitin ang tamang anyo ng kanyang pangalan na mas sumasalamin sa kanyang faith at identity. At sunod naman si Mahmoud Abdul Rauf. Siya ay isang dating NBA player na ipinanganak bilang Christopher Wayne Jackson. Na-draft bilang third overall pick ng Nuggets noong 1990 at naglaro ng 9 season sa NBA. Noong 1991, nag-convert din siya sa Islam at pagkatapos noong 1993, opisyal niyang binago ang pangalan niya mula Chris Jackson papuntang Mahmoud Abdul Rauf bilang bahagi ng kanyang bagong pananampalataya at identity bilang isang Muslim. Noong 1996, may insidente na tumanggi siyang tumayo para sa US National Anthem bilang protesta laban sa racial injustice. Nasuspindi siya noon at nagkaroon ng fine. Para sa kanya, ang obligasyon niya sa Diyos ay mas mataas kaysa sa mga ritual na pambansa. Kaya ginawa niya ito bilang paninindigan sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa katarungan. Nagkanda bulol-bulol pa. At last, Ron Artest, kilala sa pagiging defensive specialist, pasaway at palaban sa loob at labas ng court. Manipis yung angas ng mga dirty player ngayon kung ikukumpara sa angas ni Ron Artest. Noong 2011, opisyal niyang binago ang pangalan mula Ron Artest to Meta World Peace. Ayon sa kanya at sa kanyang publicist, pinili niya ang Meta bilang unang pangalan dahil ito ay isang traditional na Buddhist term na nangangahulugang loving, kindness o pagmamahal at kabutihan sa lahat. Ang surname na World Peace ay sinabing pinili niya upang maging inspirasyon at magdala ng unity at positive message sa kabataan at sa buong mundo. Kung kilala mo siyang player at sa gulong na sangkutan niya, baka masabi mo din na hindi bagay yung apelyido niyang World Peace sa kanya.
Tsaka hindi mo alam kung way niya lang yon para pag nakipagbabagan siya ulit sa court, hindi mo masabi yung I hate world peace. O di ba? Pangit pakinggan. Pero sabi niya nga, gusto niyang lumayo sa imahe ng dating Ron Artes. Pero noong 2020, binago niya ulit yung pangalan at ginawang Meta Sandiford Artes matapos niyang idagdag ang apelyido ng kanyang asawa. So again, nagsisilbi daw itong bagong simula. Kalimutan ang kontrobersya sa nakaraan at mag-focus sa mental health at positive leadership. So ilan pa sa mga nagpalit ng pangalan ay sina Bison Dele na dating Brian Williams, World B. Free na dating Lloyd Free, Jamal Wilkes na dating Kate Wilkes, Jeff Ayers, former Jeff Pendergraft, Henry Walker na dating Bill Walker, pati si Nene na ang tunay na pangalan ay Maybinor Hilario. Pa-like naman ang video kung nagustuhan mo at baka naman i-share mo pa to. Paki-subscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.